Morning po sa ating lahat. Nice to see you, yung mga bagong muka. I believe, hindi po lahat ako'y kilala. Hindi lahat kilala ako. So, dun sa mga hindi nakakakilala ay hindi nyo lang po alam na ako'y isang artista. So nga lang ay, alam nyo po yung horror film, kaya hindi masyadong kita yung mukha, dahil ako po yung pinakambida dun sa horror film, So, just kidding aside, good morning po ulit, and I'm so glad na makita ko po kayo, makita ko po ang akin po mga dating kasama sa paghayo, kasama po sa kainan, kasama po sa iyakan, kasama ko po sa kalokohan, hindi nawawala yan Pero purihin po ang Panginoon at niloob niya po na ako po yung maging tagapagsalita ngayon. So, actually po, dumating po kami dito sa Batangas ng 3 p.m. 3 a.m. I'm sorry. 3 a.m. in the morning. Tulog po kami. Nagising ako ng 6:30. Dahil talagang walang tulog kasi ako'y nagdadrive. So, medyo puyat. Kaya yung pong mga member dito na inaantok, wala kayong karapatang matulog. Sapagkat ang inyong pastor na mangangaral ay alas 3 na tulog kanina. Nagising ng 6:30. So, ang daming iniisip. Ako'y magpipreach dito. Kadadating ko lang sa aking iglesia, pero iniwan ko na po agad sila. Kaya medyo malungkot sila. Pero nung sinabi kong babalik din po agad ako, nalungkot lalo sila. So, salamat sa Panginoon. Tayo po'y magsitayo in 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. Okay, nilagay ko na po dyan sa aking PowerPoint. Sabay-sabay po tayong magbasa. Ready, begin. Let the elders that rule will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Verse 18. For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of His reward. Mga minamahal ko pong kapatid sa Panginoon, this month of October ay atin na po itong kinasanayan na kinikilala po natin yung mga nagsuko ng buhay para sa Kanya. May mga pangarap sa buhay pero finorsake nila yon and they pursue serving the Lord kahit na alam natin na sa ministry ay hindi magkakapera. Nagkakapera, kaso nga lang, dumadaan, hindi po ito nananatili. Sabi nga, amin na po, ibibigay pa namin sa gawain. Bakit? Because that is our joy. And this morning, I would like to bring the message, especially po mga kapatid sa inyo pong pastor. May pastor. Hindi po magbabago po yon kasi wala akong ibang pastor na kikilalanin kundi ang Pastor Eloy. And without him, nasan kaya ako ngayon? Sino kaya ako ngayon kung hindi siya binigay ng Panginoon sa buhay ko? So tayo po'y manalangin. Panginoon, hayaan niyo po na ang iyong mga salita ang aming makita. Alisin niyo po yung mga bagay sa aming buhay na nagiging hadlang para ang iyong mga salita ay kami magbingi-bingihan. Ayusin mo ang aming mga puso. Pagpapalain niyo po yung aming paksa na ang aming pastor ay dapat po naming pahalagahan sapagkat ikaw na Diyos ay nagpahalaga din sa iyong mga lingkod. Pagpapalain niyo po ang mensahe, itago mo po ako sa iyong likuran. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Please be seated. Okay, so kayo ba'y gising pa? So kung gusto po ninyo na makaranas na pagka nasa worship service ay hindi inaantok, kayo po ay mag full time. Amen? Kasi kami pong mga nasa full time ministry,
Maalin yan. Kapag ka kami nakaupo, hindi kami pwedeng patulog-tulog. Amen. Pag nasilayan kami nung katabi, ang galing naman itong mangaral, siya naman ang tulog pag may ibang nagpipreach. Lalo namang hindi pwedeng kami ang matulog kapag ka kami po ang nangangaral. Ano po? Sapagkat kami po hindi talaga makakatulog. Ano ho? Sapagkat iba yung aming pakiramdam kapag ka po kami ay magtuturo na. Ano ho? So, the title of the message this morning, Worthy of Double Honor. Worthy of double honor. Sa iba po, maybe ito po ay palasak na sa atin. Alam na natin ang ibig sabihin ng double honor, especially yung mga matatagal na pong Kristiyano dito na nauna pa po sa akin. Ako'y naging mananampalataya way back 2011. So maraming mas nauna po sa akin. And this verse, mga kapatid, matagal na po itong itinuturo. Sapagkat, alam nyo po, kapag ka naintindihan natin yung kalooban ng Diyos, bakit natin pahalagahan ang mga pastor o yung mga naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po nung talata, they who labor in the word. Minsan, yung isip ng miyembrong walang alam sa salita ng Diyos, ang tingin sa pastor, patamad-tamad. Si pastor, tanghali nang gumising. Hindi mo alam yung pastor mo, kaya hindi pa lumalabas. Hindi mo katulad, lalabas agad ng bahay na walang pananalangin. Ang pastor, masakit sa amin na kami ay walang prayer at walang word of God, na kami po'y naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat doon kami kumukuha ng lakas para kami makapagpatuloy. To tell you the truth, ngayong ako'y pastor na, mas maramdam ko yung katayuan ng ating pastor sa pangunguna ng kanyang mga tupa. Ako'y may mga tupa na rin po. At hindi lahat ay mabuting tupa. Meron talagang tupakin. May mga miyembro na kapag ka nakapakinig ng pangangaral na siya ay itinatama dun sa kanyang pagkakamali, abay imbis na magpasalamat dahil siya ikinorek, magagalit. Kapatid, baka hindi mo naiintindihan. Walang kasalanan ng iyong pastor sa ginawa mong kasalanan. You will face the consequences of your sin. Lahat tayo, mga kapatid, magkakasala tayo. Wala naman ditong hindi nagkakasala. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 2, kung tayo'y magkasala, meron tayong tagapamagitan sa Diyos, si Jesucristong matuwid. Wala sa ating matuwid. Si Kristo ang ating kabanalan, siya yung ating katwiran. Kaya ngayon, ito ang mahirap na trabaho ng pastor. Merong nakakapasok sa church na hindi maayos ang puso. Siya na yung mali, siya pa yung galit. Marami ngayon nagbabiral po ngayon sa balita. Kaya nagkakademandahan, umabot pa ng Senado yun ay nanutuklaan ng baril. Alaala ko po yung nanaga po ng kaaway. Sabi, bakit tinaga mo hindi tumalab? Hindi, baliktad yun baliktad. Si Batusay pala, So mga batid, we need to understand, ilang mga bagay po, bakit ko ba pahalagahan ang aking pastor? Ito po. Ako po'y natutuwa, kita ko po yung pagbe-bless natin sa ating pastor when it comes to material blessing. Papasadaan ko din po yan kasi hindi naman po lahat ay alam na po itong bagay na ito. Ang alam po sa pastor, si pastor naka-Amerikana, ano kaya mauutang ko kay pastor? Imbis na siya ang mag-isip, ako rin pag pinagpala ng Panginoon, gusto kong pagpalain ang aking pastor. Hindi ang isip si pastor naman ang dami-dami ng blessing hindi man lang binibigyan. Sarili pa rin yung iniisip. Ni samantalang, bago naman naabot yon ng ating pastor, siya'y nagsimula sa wala. Ako po, bilang pastor, kung pinurso ko yung aking trabaho noon, ako'y nag-OJT dyan sa Republic Cement, at kapag ikaw ay nag-OJT, ikaw ay, meron kang tinatawag na privilege. Tama ba yun, brother engineer? Pag nag-OJT ka sa isang kumpanya, sa malamang-lamang, pwede kang doon ay, pag nag-apply, mapapasok ka kaagad.
Amen? Lalo na kung yung manager ang nagsabi doon, huwag ka na mag-a-apply sa iba, dito ka na mag-apply. Alam niyo po, for 12 years, iniwan ko yung profession ko. Nito lang pong week na ito, nakaranas po akong ang aking bahay po ay makatira sa yero. Naintindihan niyo po yon? Bakit po? Dahil hindi ko po hinanap ang sarili ko, ang mahalaga lang sa akin, kahit po trapal ang bubong ng bahay, okay lang, basta po may natitirhan. Alam niyo po ba ang puso ng inyong pastor? Kasama ko po matagal ang Pastor Eloy. Maraming pagkakataon na pwede niyang unahin ang kanyang sarili. Alam naman po natin mga members, may nagbigay sa kanya ng pera, 50,000, binili niya ng jeep. Bakit? Ang isip ng pastor, makahayo. Yung jeep na 8-8 na humiwalay na po yung, kulang na lang po yung driver ang matanggal po doon sa dahil po mangangalas na. Ang puso ng ating pastor ay minsan nami-misinterpret lang na maraming member. Pero isang bagay na dapat nating maintindihan, why should I give my pastor the double honor? Tingnan po natin yung akin pong inihandang mensahe. Kayo ga po ay sanay sa matagal na preaching. Kasi alam niyo po, ang katwiran ko po, kaya nasanay po agad ang taga-Tabangaw. Kasi bata pa, sinanay na. Alam niyo po ba si James? Hindi pa nagti 3 years old, siya na po ang nagli-lead ng prayer namin sa pagkain. Bakit? Na-train eh. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yung training, mga kapatid, na naranasan ko sa ating pastor, isa yun sa aking ipinagpapasalamat. Na dun ako tinrain ng aking pastor. Na minsan may misinterpret po ng ibang mga member na para bagang pinabayaan na ako ng pastor ko, walang pakialam ang pastor ko sa akin, ang mahalaga lang sa kanya yung offering. Minsan hindi natin naiintindihan yung ating mga pinagagagawa. Amen po? At aminin natin ang totoo. Wala naman kasalanan ng pastor na masaktan ka sa kanyang ipinapangaral. Tayo dapat ay mahiya. Sabi nga po nung aking iniwan doong preacher, si Brother Nano. Si Brother Nano po, pinag-preach ko na po siya, ni hindi nga po niya alam ang homiletics. Ako yung nag-outline, siya po yung magpipreach. Minsan may puntos na, hindi ko ito maintindihan. Next. Wala, sabi ko nga, kung talagang hindi lang kalooban ng Panginoon, kasi kawawa naman po yung mga tupa natin sa Rizal. Mahirap po ang church, yung tupa na walang pastor. Kaya nga meron po dito sa atin, kaya po hindi umaten, alam kasi na si pastor ay wala. Anong ugali meron tayo kapag gano'n ang ating ugali? Balik na rin natin ang sitwasyon. Ikaw ay magulang. Ang iyong anak ay gumagawa ng kabulastugan. Bakit? Wala ka eh. Amen? Kaya maraming mga miyembro, alam niyo po, kailangan ng lesson na ito sapagkat minsan akala natin, pag nagbigay tayo ng regalo sa pastor, masaya na ang pastor. No. Ang pastor ay hindi after sa material blessing. Sabi ko nga sa inyo, kung pinurso ko yung kurso ko, mga kapatid, for 13 years na ako po'y nakagraduate, hindi ako magtitiis po sa bahay na hindi pa makabili ng pako. Talagang kawad lang po yung nagpatibay lang sa aming bahay. Pagka bumabagyo po, tinatalian ng lubid. Pero masaya, bakit? Kasama ko ang Panginoon. Bakit ang ating pastor, in spite of many struggles, ang daming hirap, ang daming mga miyembrong pasaway, nagpapatuloy siya. Sapagkat naandun yung kanyang malalim na pagtingin sa Panginoon. As a church and as an individual believers of Christ, how to give our pastor the double honor. Yan po yung tatalakayin ko. Paano ba natin nabibigyan ang ating pastor ng double honor? Kukuha ka ng medal, pastor.
Ako ang first honor, ikaw ang second honor. Hindi ho ganun yun. Ano po? Alam nyo, mas magbibigay ako ng emphasia dun sa obedience ng bawat member. Tingnan nyo po. Ang kagalakan ng isang pastor ay yung hindi siya ang mapagpala, kundi kayo ang pagpalain ng Diyos. Bakit? Pinagpala na kami eh. Ang tingin man ng mundong ito, kawawa ang mga pastor. Kawawa naman yung pastor na yan. Kung yan inagtrabaho, tanda ko nung ako'y bagong nag-full-time eh. Kaya sa mga nagpo-full-time, huwag kayo kung kani-kanino nakikinig. Makinig kayo sa tinig ng Diyos. Walang nag-full-time, walang nagbuwis ng kanyang buhay para sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Ako po ngayon, wala po ako ngayon, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Alam niyo po ba, nag-mission po ako ngayon sa Rizal. Wala akong pwedeng ibang gumawa pa eh. Kailangan na pong alagaan yung mga tupa doon kasi po tinutupak na rin yung iba. Iba talaga nung naroon po ako, nag-groom ang mga tupa. Iba talaga pag may pastor. O kasama natin yung dalawang tupa po din eh, na sila po ay nagtitiis sa online. Marami, ang lapit-lapit, nagtitiis sa online. Ano kaya ang nararamdaman ng pastor doon? Pag sa ayuda, ayaw mo ng online. Hindi ka naman nakalista sa barangay, naroon ka, nakikipag-anuhan ka. Bakit wala dyan yung pangalan ko? Pag sa pakinabang, ang bilis natin. Pero pag sa paglilingkod, ang kupad natin. Tapos gusto mo matuwa ang pastor? You're not giving the pastor the double honor. So I will give a deeper emphasis doon po sa obedience sa mga member. Tingnan po natin. Number 1. Tama ba? Okay. So, pag ako pinagpipris, ang una po talaga, number 1. The first way to honor them. Bakit them? Of course, bilang kayo po'y may pastor, siya po yung talagang tinutukoy na itong wag niyong gagawin. Binebless yung ibang pastor, pero yung pastor nyo, hindi nyo binebless. Hello? Gusto nyo pagpalain yung ibang pastor, pero yung pastor nyo, hindi nyo pinagpapala. Mali po yun. Una muna ang pastor, bago yung ibang pastor. Naintindihan nyo po? Number 1, esteem them very highly. Sa mga magluluto, iba ang ibig sabihin ng esteem. Iyong ilaga siya ng sobra. Amen? Ano ang ibig sabihin ng esteem them very highly? Next nga po. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, and we beseech you, brethren, alam nyo, sabi po ni Paul sa Thessalonica, ako'y nakikiusap sa inyo, mga minamahal na kapatid, na ang inyong lingkod na nagpapagal sa inyo ay inyong kilalanin. Pastor, kilala ko ang aking pastor. Ay, pastor, di nakakalakad. Hindi yan ang ibig sabihin ng to know them. And are over you in the Lord and admonished you, in verse 13, and to esteem them very highly. Take note the word, in love. Gusto ko pong bigyan pansin yung in love. Sino sa inyo, pag in love, nagpapakita ng pangit doon sa kanyang minamahal? Wala! Amen? Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang pastor. Tama po? Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, hindi mo mahal ang pastor mo. Ang ating pastor, maraming failure, tulad ko. I can say, ako'y isang pastor, marami akong failure. Taas po ang kamay ang walang failure, kayo na po ang magpastor. Baka nga lang sa attendance, hindi ka na pwedeng magpastor. Alam niyo po bang ang pastor bawal umabsent? Hello? Ay, yung miyembro wala naman si pastor. Tapos pag may napatapat pang event, kagaya ng buklod, hindi, may penalty, kaya lilibang kami. Huwag mong ipagpalit yung 500 pesos
para durugin ang puso ng iyong pastor dahil inuna mo yung material, panglupa, at hindi mo inuna yung panglangit. Kaya nga sa Bible, ang Panginoong Hesus nalulungkot kay Marta. Marami dito, Marta sa Panginoon, pero ang sipag sa sekular. Ang sipag sa mundo. Ang sipag sa mga bagay na walang kwenta at iiwanan natin isang araw. Kaya ako mapalad ako pag nag-rapture. Bakit po? Wala akong naipundar sa lupang ito. Amen? Kaya yung mga nag-iisip ang magpundar na magpundar, huwag nyo na pong pakaisipin yon. Isang bagay po, matutuwa pa ang inyong pastor na lahat ng meron kayo, ipapagamit nyo na lang sa gawain ng Panginoon. Ay yung iba, dahil ng pag-aaral, iniwan na ang Panginoon. Amen? Tapos nung nakagraduate, walang mahanap na trabaho. Hindi yun. Ang trabaho, maghihilot dun sa ano. Amen? Kaya ako po, mga minamahal, ako'y isang buhay na patotoo. Ako'y naglingkod sa ating pastor. Kita nyo rin naman po yun. And that is the way how I honor my pastor. Basta sinabi na yung pastor, Brother Melmark, aalis tayo. Sige po, pastor. Drive. Punta kami sa pupuntahan. In that way, pinapakita ko po yung talatang yan as an example to each and every one of us. Eh sabi ng pastor, walang tutulog. Eh parang tulog eh. Hindi mo siya nai-esteem ng maayos. Okay? Pag sinabi pong esteem them very highly in love, tinitingnan mo yung kilos mo sa harapan ng iyong pastor. Alam niyo po ba, nakakalungkot, kahit sa ang church, may busangol ang mukha. Aray! Oh, wala magpipicture sa akin ha. Imagine nyo sa church, pag nagaganyan na po ako, nakukunan ako ng picture, tapos ipapasa sa GC namin, ganun nila ako ini-esteem ng mataas. So mga batid, komersyal. Kayo ba'y nakaranas pong magmahal? Eh yung masaktan, lagi po. Tingnan niyo po yung nagmamahal. Alam niyo pag nagmamahal ka, hindi mo iniisip ang sarili mo. Alam niyo ba pag nagtatampo kayo sa inyong pastor, sarili mo iniisip mo. Pinatamaan na naman ako ni pastor. Alam naman niya na ako lang may trabaho ng linggo. Ang galing talaga niyang pastor na yan. Ay alangang hindi niya malalaman. Ay may isip din yon. Napaka-chismoso talaga ng ating pastor. Nalaman pa yon. Alam mo, nakakalungkot mang katotohanan, ito'y kailangang maalis sa ating mga simbahan, mga kapatid. Yang masamang espiritu na yan, na kapag ang pastor nagpipreach, you take it personal. Don't take it personal, kapatid. Take it as general message to each and every one of us. Kasi kapag personal, kaya nga po dun sa amin, ako'y pinabarangay. Alam niyo kung bakit? Imagine nyo, mas nakikinig pa sa member yung nagpabarangay sa akin. Ay bakit kung napakinig ko, sinabi niyo po yun? Mo, nakikinig. Samantalang yung member, natapos na ang preaching, walang naintindihan. Sabi ko dun sa barangay, pwede po bang kayo na lang member ko? Mas magaling kayo makinig eh. Amen? May mga member, natapos ang preaching, ano sila? Bingi sila. Kaya pala sinabi ng Bible, ang may pakinig, makinig. Bakit? Meron palang may pakinig, ayaw makinig. Yun ang ibig sabihin nun. Maraming mananampalataya, nagsisimba pero hindi maayos ang puso. Babanatan ko ito, pasensya na po kayo. Yung pag-attend mo ng late, ibinababa mo ang iyong pastor. Bakit? Disobedient ka eh. Paano ba magturo ang pastor natin? Ay mga member, pagka kayo na may medyo, alam nyo, napuyat kayo sa trabaho, okay lang po yun, 11 na po kayo dumating. Oo, ang mahalaga may offering. Ganun po ba? Hindi ho. Kung ayaw mo sa Diyos, layas! Ano ba?
Bakit? Ang gusto lang ng ating pastor, magkaroon tayo ng mataas sa paggalang sa Diyos. Ikaw lang bang pinagpreach niya ng ganon? Ako'y naroon din nakaupo, pero yun ay kinukuha ko as a blessing. Tama naman ah. Bakit ako magagalit? Kaya yung mga nagagalit, malaki tama mo. Para kang si Abong, si Batman, nagpabunot ng ngipin. Nung bubunutan na, ay wag mo akong bubunutan. Ay bakit? Tinuro ka ng pampatapang Tuturukan ko kayo ng pampatapang ha. O nung tinurukan, wag mo akong bubunutan. Abay, maraming member nagsimba ka pa kung hindi ka naman magbabago. Di, ikay pamparami lang dito. Kaya hindi magpa-progress ang church. Alam nyo kung bakit? Hindi dadami ang laman ng simbahan dahil sa mga miyembrong disobedient kapag araw ng linggo. Pastor, hindi ka nakakaintindi. Matatanggal ako sa trabaho. So what kung matanggal ka sa trabaho? Di mamili ka. May trabaho ka, pupunta ng impyerno. Kasi ako'y naniniwala, kapag ligtas ka na, hindi ka na alipin ng trabaho mo. Hindi ka na alipin ng iyong sariling katwiran. May pamilya ako, alam namang iwanan ko yung pamilya ko. Hindi mo ba nabasa sa Bible? Yan problema sa'yo, hindi ka nagbabasa ng Bible. Ang umibig sa pamilya, ama, anak, kapatid, o sino man yan, o mangyan man yan, hindi karapat dapat sa akin. Ano ibig sabihin nun? Sabi ka ng sabi ng Panginoon, di mo naman ginagawa ang sabi ng Panginoon. Hindi tayo naglulukuhan lang din Kaya nga pagsamba, saka nakakita ang pagsamba, nakabusangol. Ano ka, bangaw? Okay lang yung bangaw, gumanon. Pero yung tao ka. Kaya mga batid, gusto ko po itong sabihin sa inyo. Si Brother Henry ang hinihintay ng mga member doon. Puno na ang simbahan. Dapat ang Mother Church mas malago pagdating sa ganyang bagay. Amen? May problema ba sa pastor? Walang problema sa pastor. May problema sa mga miyembro. Anong tingin natin sa Panginoon? Adjustable ang oras? Panginoon, you can understand. Alam mo, puyat ako. Paano kung sabihin ko yan? Pasensya na po kayo, 2:00 na po ako nakarating. Ako'y 3:00 dumating Di yan. Hindi ko pwedeng sabihin ganon. Bakit? Sapagkat ako'y sumasamba rin sa Panginoon. Alam niyo po bang ang pastor sumasamba din sa Panginoon? Alam niyo ba pag ang pastor nagpe-pray, nakapikit? Alam niyo ba yon? Pero maraming mga miyembro, pag preaching, pikit. Pero pagka prayer, ngulaga. Naroon na sa likod. Naghahanap ng pang-ulam. Hanggang pang-ulam din Halatang-halata kang totoo po ito. Merong mga ugali na pinapakita natin na hindi natin siya iniistima ng maayos. Pag oras na ng worship, lahat po nakaupo na ng maayos, matino na. Yan, parang ganyan, yan. Ganyan ang Gadareno Di ba? Pagkatapos sapian matino. At pagkatapos mangaral ng pastor, sasabihin, Pastor, saan mo man ako dalhin, ako'y susunod. Huwag ka lang nasusunod doon sa pastor na dadalhin ka doon sa kung saan at ikay mumulistyahin. Viral po ngayon yan. Pero kung ang pastor mo, dinadala ka sa soul winning, dinadala ka sa misyon, dinadala ka sa prayer and fasting, dinadala ka sa prayer meeting, gawin mo. Bakit? Hindi ka mapapasama. Ako'y sumunod sa pangunguna ng ating pastor. Maraming mga nagpastor, inaway ang kanyang pastor. Ako po nagpailalim sa aking pastor. Isinend ako ng aking pastor. Ako'y nakaluhod dito. Umiiyak pa nga tayo nun Yung iba, tuwan-tuwa. Yes, wala na si brother. Kasi marami din galit sa akin dito Alam niyo kung bakit? Kasi pag nangangaral po ako, tinitake it personal. Kamalayan ko bang ikaw gumawa ka ng gayong kasalanan? Kamalayan ko. Basta ang trabaho ko, ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Esteem them very highly in love for their work's sake. In love and for their work's sake. Mag-umpisa tayo sa kaligtasan. Ikaw ba'y pupunta ng langit kung walang ginamit ang Diyos para ikaw'y maligtas? Oo, nagpapasalamat ako. Una sa Pastor Eloy. Sa Panginoon, una,
Pangalawa sa Pastor Eloy. Pangatlo, dun sa mga young people na humayo, at ako po ay nadaanan at ako'y inimbitahan, ay, ano? Hindi ko makakalimutan, Sister Jennifer. Ginamit siya ng Diyos para makarating ako at makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi niya ako Bible study. Pero, when we pray to God, God will answer your prayer in a different way. Sino magsasabing dahil sa pagka-chickboy ko, ako'y makakarating po sa... Buti na lang at hindi si Romel yung crush ko. Iba ka talaga, Romel. Nakarating ako sa church, ginamit ng Panginoon yung masama kong isip. Oh, umamin na kayo mga binata, kaya naman kayo pumunta ng Baptist Church, naghahanap kayo ng majojowa. Kaya yung iba, wala na dito nakakuha na Amen? Nakuha na o di wala na dito. Amen po? Oh, yung mga nakakangiti, nakaka-relate. Yung tulog, wala. Kailangan niyang ma-born again. Tingin na. Tingin na din tingin. Pag inaantok na po kayo, gagawa kayo ng paraan para magising. Hindi kayo pwede maging driver. Pag antok kayo, inantok kayo. Alangan na, antok na ako alangan naman. Isipin nyo, mga member, nagdadrive kayo para hindi kayo makatulog. Kapatid, dinadrive kayo ng Panginoon. At yung tulog, sabi ko nga po sa inyo, anong pagpapalang tatanggapin ng mga member na sa simpleng pagsisikap na mapakinig ang mensahe, tinutulugan lang ang mensahe. Siguro para maramdaman ninyo yung hirap ng pastor, lahat po kayo mag-Bible school. Brother Romel, parang ikaw ay butot balat na rin ngayon Parang kamukha na kita Yung ganito ko nun talagang mapababalatan ng niyog sa tilos bakit? Kahit na oras na ng pagkain walay, kailangan mo magawa ng assignment, maggagawa ka ng mag-aaral ka, magre-review ka. Tanda ko nun 11:00 na ng gabi, nagpa-practice pa ako ng aking ipe-present. Ang hirap. Bago po kami ginamit ng Panginoon. Sabi nga ng aking kapatid, hindi siya makapaniwalang pag ako'y nagsasalita, ganun daw ako magsalita. Dahil kilala po ako ng mga kapatid ko. Ang alam ko lang isigaw ay, isda! Bili na kayo ng isda! Pero alam niyo po, yun ay dumaan po sa labor. Ngayon ako'y teacher na, medyo madali-dali. Nagpapa-exam na lang, assignment na lang. Pero yung estudyante, hirap na hirap. Bakit? Sapagkat labor po ang mag-aral ng salita ng Diyos. Doon pa lang, pasalamatan nyo na po ang inyong pastor. Kasi kung ang Pastor Eloy hindi nag-aral ng Bible School, ano ituturo nyo sa inyo? Di ba ang ituro niya ng ibang doktrina at masundan ng JA1 at JIL? Amen? Pero salamat, naandun yung consistency ng doctrine. Ito po, kami po'y umattend sa Baptist po doon sa kalapit namin doon, ng hapon. Dahil yung atin pong member na umattend doon, ay in-invite. Sabi ko, pwede ba kaming sumama? Baptist naman Abay, pagdating po doon lulunok-lunok kami ng laway hindi kami makasayaw Samantalang yung mga Baptist po doon Tapos yung nagdadram po doon, naka-t-shirt lang na puti, na parang nasa bahay lang, tubal na tubal ang damit. Hindi po ako naninira. Pero magpasalamat po kayo. You are in the Baptist Church, mga kapatid. And your pastor in leading you doon sa pinakamagandang takbo ng buhay. Imagine nyo, may mga churches, hinahayaan ang mga miyembro ang iksi ng suot. Pero ang ating pastor, dito, papayagan niya lang po magpalda. Yung lalaki. Exempted ang lalaki. Itinuturo dito ang tama. Imagine nyo, tinuturo sa iyo ang tama. Magpasalamat po tayo. Tignan nyo po, highly in love. Di mahal mo ang iyong pastor.
Dapat hindi makabasag pinggan. Pastor, sabi nga po nung napakinig kong preaching, 2 lang ang pwede mong sabihin sa iyong pastor. As long as tama yung sinasabi ng pastor. Opo, pastor. Siya nga po. Hindi, joke lang. Opo, pastor. Masusunod po. Yun lang. Kung alam natin ang salita ng Diyos, wala tayong karapatang hindi magpailalim sa lingkod ng Diyos. Tanong, ilan ang attendance ng prayer meeting tuwing Miyerkules? I believe may mga member na disobedient pagdating sa ganyang gawain. Bakit? Mahirap, pastor, gabi eh. Pero nasa sanglibutan pa, kahit madaling araw, sige. Yung aking asawa nahikab na. Lalo tuloy ako nai-inlove. O mga binata, maglingkod kayo sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi liko upang bayaran niya at gantihan ang lahat ng ating mga pagpapagal na ginagawa para sa Kanya. Wala mang nakatingin, maglingkod tayo. Wala man ang ating pastor, wag na kayong gumaya dun sa membrong, wala naman si pastor, absent na lang ako. E di hindi ka naglilingkod sa Diyos, naglilingkod ka sa pastor. E di paano pag namatay ang pastor, e di wala ka na rin. Amen? Eh pwede ba mangyari yun? Yes. Si Pastor Midel Barrera, sino magsasabi? Amen? And be at peace among yourselves. Ito po, pag iniistima mo ang iyong pastor ng mataas, walang dahilan para kayo ay magkaroon ng, yung glitch. Parang alam niyo po yung may LQ, nag-iiwasan. Yung mag-asawa, magkatalikuran. Sana ipagpatuloy natin yung ginagawa po natin na after po na ang pastor ay mag-preach, lumalapit tayo sa ating pastor. Yung simpleng kamay, kahit, wag mo naman kamayin si pastor ng 5 oras, pastor. Sabi ni Pastor Eloy, ang ganda ng relo ko, gold. Yung makakamay ka lang din, sabi mo, Pastor, thank you po. Hindi yung, Pastor, thank you po. Kapatid, magpasalamat kayo, merong pastor na gumabay. Tingnan niyo po, yung mga nagrebelde, ano buhay nila ngayon? Yung mga young people na kaliking-kaliki na, asawang-asawa na, hindi pastor, mali kayo, ito talagang tama, talagang ito yung kalooban ng Panginoon. Gwapo eh. Mayaman. Lahat ng kailangan ko, maipoprovide niya. Ang problema, hindi niya kayang iprovide yung tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal manggagaling sa Diyos, hindi sa lalaki. Mga binata, tumingin kayo sa akin. Tumingin kayo sa akin. Lalo na kayong mga may asawa. At ako'y may asawa na po. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos, yun ang magdudulot ng tunay na pag-ibig sa iyong asawa. Hindi naman gagaling sa iyo. Kasi yung pag-ibig na meron ka, hindi kaya yung tumagal pagka kayo ay may LQ na. Kaya kung mahal na mahal ang aking asawa, bakit? Minahal ko siya ng sobra. Bakit? Kahit pwede na akong magalit sa kanya, hindi ako nagagalit. Lumuluhod ako, pinagpe-pray ko, Panginoon, ayusin mo siya. Mamaya lalambing-lambing na uli. Amen. Sabi niya sa akin, sorry na. Bati na kami. And never pa kaming yung nagbulyawan, nagkagalit, nagtampuhan sa kasalanang hindi ko naman minsan naiintindihan. Sabi ko minsan, mahirap talaga maging gwapo. Alam nyo kami mga ganitong itsura, ang dali magpatawa. Amen. Sabihin lang namin gwapo, dami natawa eh.
Okay. Tapos si ka-birthday eh. Ka-birthday na kamukha pa eh, ano? Sige. Alam nyo, when you esteem your pastor highly, pagka nag-chat ang iyong pastor, replyan mo agad. Hindi yung sinisin mo lang. Ipinapakita mo sa kanya nagkakasala ka. Sin lang eh. Sin. Puro sin. Amen? Balik natin nung unang panahon. Nung si Adan, kinamusta? Adan, nasaan ka? Nag-reply ba agad si Adan? Adan, nasaan ka? Nagtatago ka ba? Oh, paano mo nalaman Panginoon? Ay, alangan Panginoon yun. Kapag may ginagawa tayong kasalanan, aminin na natin, ang hirap makipag-usap doon sa representasyon ng Diyos. Alam niyo ba ang ating pastor, siya yung Kristo dito sa lupa. Hindi siya si Kristo, ha? Baka mamaya kumuha kayo ng panyo at inyong lagyan na. Pastor, sabi kasi ni Pastor Melmar kayo ang Kristo. Ang ibig sabihin ko po, the human representation is your pastor. Though we are sinner, but God hath called us to be like Christ. Though may mga failure kami, pero tandaan mo, tinawag kami ng Panginoon. Kung di mo kaya kaming mahalin, kaya ng Diyos kaming mahalin kung sino kami. Be at peace among yourselves. Totoo po ito. Nararanasan ko ngayon eh. Bilang pastor. Ginawa mo na ang lahat, ikaw pa ang masama. Sabi ko nga, kung meron pang maalaala mo kaya, ako'y susulat. Hello, dear Tita Charo. Kilala mo pa ba si Kuya Eddie? Pwede mo bang dalhin sa kanya ang aking mensahe? Oh, napakasakit, Kuya Eddie. Sinaksak niya ang puso ko. Mga kapatid, yung inyong hindi pagsunod sa Diyos, sinasaksak niyo ang pastor niyo sa likod. Naintindihan niyo po ba yon? Eh bakit po? Magpasakop tayo sa ating pastor. Yun ho ang tamang pag-esteem ng mataas. Dali natin sa trabaho. Sino dito yung bossing sa trabaho? Brother Albert, taas ang kamay. Boss. Pero alam niyo yung mga tunay na boss na may Panginoon. Hindi naman ako boss, busabos lang. Amen? Pero meron ditong mga trabahador, meron kayong pinakang manager. Tama po? Hindi kayo yung manager. Meron nagpapasweldo sa inyo. Alam niyo po, dahil ng pera, iniistima niyo sila ng mataas. Opo, boss, opo. Natapos, opo, gagawin ko po. Opo, hindi ka magkaiga eh. Bakit? Dahil yun ang bossing mo na nagpapasweldo sa'yo. Mga kapatid, ang pastor, ibinigay ng Diyos, higit pa yan sa iyong bossing. In a way na hindi siya ang nagpapasweldo sa iyo. Siya lang naman ang dahilan kung bakit nakilala mo ang Diyos. Yung amo mo, hindi niya kayang ibigay ang kaligtasang na ibigay ng pastor mo. Ay hindi naman po. Sisipin ng iba, ang dali lang naman eh, nagsumigaw-sigaw lang naman si pastor eh, sinabi lang na si Kristo bumaba dito, tapos si nagkatawang tao namatay, ang dali-dali. Madali yung mensahe, pero yung sumunod sa panawagan ng Diyos, yun ang mahirap. Pwede ba akong mag-altar call ngayon sa mga magpo-full time? Meron po ba ditong susunod pa kina Antoinette? Sina Antoinette ba ay nag-full time na? Praise the Lord. Pinili na ang pinakang magandang takbuhin ng buhay. At sa biyaya po ng Panginoon, sa Tabangaw po, marami din pong manggagawa ang lumalawit ngayon. Kaya kailangan naming ihanda ang aming pinansyal. Kaya sabi ko kay Brother Henry, marunong nang magmahal sa mga gawa ang mga yan, kita ko. Pero ang pasadahan mo, yung pagsusuporta sa mga manggagawa. Kasi hindi pa po nila masyadong naintindihan yun. Pero tayo po, iba yung level po ng church po sa Tabangaw sa level po natin dito. Kailangan po tayo yung nauuna kaysa doon sa Tabangaw. Tama po ba yon? Alam niyo po, ang mangyayari po niyan, ikaw ay 30 years old na, pero 5 years old pa yung isip mo. Marami talagang Kristiyano, meron pong, ano bang tawag doon? Yung sakit na mongoloid. Masama nang tawagin mongoloid eh. Baka ako'y mahuli.
Yung, ano nga yung sakit mo? Personalan na yan, ha? Okay. Magiging teacher mo ako. -5 ka sa akin. Okay. Tuloy. Yun yung makakarating ng third year. Ano? Okay. Joke lang yun, Brad, ha? Okay, minsan yung totoo, dinadaan ko sa joke. Alam niyo, merong Bible student, ginoke ko ng ganyan, nagalit. Sabi ko sa kanya, "Oy kapatid, alam mo ako'y natutuwa. Ika'y nagpapatuloy." Di natuwa siya. Alam mo, nakakatuwa ka, nagpapatuloy ka kahit ganyan ka, kahit mongoloid ka, nagpapatuloy ka. Nagalit sa akin. Ako mga din ganun magbiro. Kaya si Christina, gusto kong suntukin yan eh. Biniro ko si Christina, sabi niya, kundi ka lang masamang lalaki, nasuntok na kita eh. Salamat, naawa si Christina sa akin. Sa mga batid, esteem them very highly. Yan lang. Napakasimple. Hindi nyo gagawing Diyos ang ating pastor. Pero yung bang wala kang ipapakitang masama sa kanya, yun na yun. Ini-esteem mo siya ng mataas. Ano, hindi mo naman kailangan, pastor, hihilutin kita, pastor. Wag naman, lalo may babae ka, hihilutin mo si pastor. Iba po yun. Ano? So, number 2 na po. Mabilis lang po tayo. At sabi ng mga member doon, pastor, babalik po agad kayo ha. Iba naman 2 buwan po akong nawala. Kaya sila'y tuwan-tuwa. Number 2, supply everything he needs with his family. Ito pa, with his family. Hindi lang po si pastor, pati yung kanyang anak. Well, yung iba po dito, naiintindihan na po ito. For the sake ng hindi pa po naiintindihan, mga member, ito po ang mensahe. Next slide, please. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang baka kapag ka gumigiik. Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. The laborer is worthy of his reward. Sa simpleng analogy, mga kapatid, kami po mga pastor, nung tinawag kami sa gawain, hindi po dapat kami nagtatrabaho sa sekular. Tama po? Kaya pag pinag-aralan nyo yung context ng John chapter 10, may mga pastor na hireling. Ano po yung trabaho ng pastor na ito? Nagtatrabaho secular, pinupunan nila yung kanilang mga pangangailangan, tapos meron pang love gift sa church, may support pa sa church, ang tawag po doon, hireling. Dapat ang pastor, sinusuplayan talaga ng church. Tingnan niyo po. Sino po sa inyo may business? Bawal po kayong kumuha sa inyong business. O si Kuya Mac, nandun ngayon sa ano. Kumita siya dun sa tarpaulin. Hindi ba siya pwedeng mabuhay dun sa tarpaulin na kanyang kinita? Pwede o hindi po? Pwede. Pwede. Amen po? Dapat lang. Yun yung salitang dapat. Dapat lang. Tanong, dapat ba ang ating pastor i-provide po natin? Dapat lang. Parang ang hina ng amen. Pastor, kabibigay lang namin ng birthday. Hindi po natatapos sa birthday lang. Bakit? Sapagkat ang inyong pastor, hindi lang birthday nyo kayo pinagpapala. Linggo-linggo, araw-araw, pinagpe-pray kayo ng inyong pastor. Mamaya natin puntahan yung pagpapala. Doon tayo lahat makaka-amen ng malakas. Encouragement na talagang may pagpapala when you bless the men of God. Ano ibig sabihin yan? Noong unang panahon sa Israel, wala pa po nung mga demotor. Wala pa po nun yung pinipindot na button, tapos iikot na yung conveyor, at mamaya lalabas na po yung product. Wala pong ganun. Noong unang panahon, gumagamit po ang tao noon ng baka, and then meron po doong, sa kanyang iniikutan, nakatali po siya doon sa gilingan, at siya'y paikot-ikot doon. Naintindihan niyo po? Habang siya'y umiikot doon, hinahayaan ng kanyang amo, yung taong nagpapaararo sa kanya, na siya'y kumain. Kumain. Bakit? Kasi kapag wala siyang pagkain, hindi magigiling yung palay. O yung trigo. Naintindihan niyo po? Kapag ang pastor po ay natigil yung supply sa kanya, siya po ngayon, wala nang masyadong oras po para kayo ipag-pray. Intindihan niyo po? Wala na siyang time para mag-aral ng mensahe. Kaya siya, may mga pastor po, ganito po, bubuklat na lang. Okay, ang atin
kumikit. Panginoon, ano ba ituturo ko ngayon? Okay, pagbuklat na ganon, bakit? Pagod na ang pastor dahil nagtatrabaho siya. Naintindihan niyo po? Ako po, nagmisyon. Pero itinuro ko po ito mismo sa mga member. Sabi ko, sino man ang magiging pastor ng simbahang ito, hindi lang ako. Bakit? Hindi naman ako habang buhay magiging pastor ng Tabangaw. Lalo ang ugali, mga bangaw. Nag-preach po ako nung prayer meeting namin. Yung mga member na ayaw sa pastor, minsan tanungin nyo rin naman, yung pastor ba gusto ka maging member? Amen? Napaka-selfish natin eh. Parang yung tao na magaling mamula. Ang pangit naman. Tanungin mo muna sarili mo, baka pangit ka din. Amen po? So wag mong bubusalan ng baka. Ibig sabihin, wag mo siyang ihintuan ng supply. Supplyan mo siya ng supplyan. O ito po, wag nyo naman itong gagawin sa ating pastor ha. Sa bagay, hindi naman yan, may discernment naman ng ating pastor kung siya'y pinapatay na ng miyembro. Bakit? Mautak yung miyembro. Dinadala lagi ng lechon. Yung putok-batok. Pastor, ito yung masarap sa inaraw-araw mo na, si pastor naman inatukso. O di kain ng kain si pastor. O, habang kumakain ng pastor, yung membro, pastor, kainin pa ng kainin. Yung pala, ang motibo, patayin na ang kanyang pastor. Mga kapatid, isupply natin yung mga pangangailangan ng pastor. Ako, wala po akong masabi po sa church ng Tabangaw. They love me. Wala po akong pera para makabili ng mga gamit ko, pero binibigay po nila. Nabasag yung isa naming cellphone na ginagamit, nag-provide uli ng bago. Bine-bless ako ng aming church. Wala ako doon, sabi ko, Brother Nano, baka pwede pong bumili po kayo ng trapal kasi yun lang po yung kaya ng pera. Kung magpapadala po ako dyan ng 1.5, bumili kayo ng trapal, lagyan nyo po ulit ng trapal yung bubong ko. Sabi sa akin, Pastor, patawarin mo kami. Meron kaming pinag-usapan na hindi na po trapal ang bubong ninyo. Plastic na po. Pastor, niyero na po namin ang bubong ninyo. Kasi, karapat dapat po kayo, Pastor. Sabi ko, salamat. Yun ay napakalaking bagay para ako'y magpatuloy sa gawain. Hindi po ako hindi dahil nung yero ako'y magpapatuloy sa gawain. Ang puntos ko po, may mga miyembro nagsusupply ng aking mga pangangailangan. Alam niyo po na nagsasideline ako, pero nung nagpa-organize po kami, tinigil ko na ang pagsasideline. Sabi ko, Panginoon, hayaan niyo po na ang mga miyembro na mag-supply sa kanilang pastor. At sa biyaya po ng Panginoon, ako'y medyo nananaba na. Sabi ko, ako ay bilbilin na din ngayon. Meron ng tiyan. Bakit? Sapagkat marami na pong nagmamahal. Bukod sa aking asawa, may mga miyembrong nagmamahal. Tingnan natin yung talata sa 1 Corinthians. Maaga pa. Wala pang 2:30. Napatawa yung iba na po. First Corinthians verse 1. Hindi baga ako'y malaya? Alam niyo, minsan kaming mga pastor, ikinukulong kami ng mga member. Kapag ang pastor ay may pinuntahan at nagliwaliw ng kaunti, may mga member nagtatampo. Dapat naman siya hindi nag-out of town eh. Sana nga, ikaw ang dahilan para siya makapag-out of town. Hindi yung kaya siya nakapag-out of town, natisod siya sa iyo, tapos nung nag-out of town siya, dala niya pa rin yung problemang yun. Na kaya siya nag-out of town. Hindi, ang sarap ganun. Pastor, ito po ang 500,000, pumunta po kayo ng Amerika. Puntahan niyo si Charles Spurgeon, puntahan niyo po si MacArthur doon. Puntahan nyo si Santo Papa. Witnessan ninyo. Ang sarap nung ganon, amen?
yung ikaw, binibless mo yung pastor mo. Sana maabot din natin yung naabot ng MBBE na taon-taon nireregaluhan ng kanilang pastor. Partida yon, congressman na yon, nireregaluhan ng kotse 7 million. Ano? Sana mamula tayo. Hindi ho yun masama, mga kapatid. Nakita ko sa Biblia, hindi po yun masama. Ang masama po nun, yung kami ang mag-demand. Naintindihan niyo po? Binilhan ako ng sasakyan. Bakit hindi, dapat ang binili mo sa akin? Kami mga pastor, naandun po yung aming kasiyahan sa inyong binigay. Thank you. Amen po. Ang sabi ng Bible dito, merong mga pastor na kine-question ang kanilang mga ginagawa. Pagka nag-full time, parang bawal na pong makapunta ng SM. Pwede pa rin kami pumunta ng SM, lalo pag bibili ng pan-Lord Supper. Pag hindi nyo kami pinapunta ng SM, diyan kami bibili ng alak sa tindahan, gin ang ating iinumin. Hindi baga ako'y apostol, hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin, hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Mga members, hindi ba kaya kayo naging Kristiyano dahil ng pagpapagal ng inyong lingkod? Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lang ako'y maging ganon. Ito po. Alam niyo yung mga kapitbahay ko doon, kahit anong bait kong kapitbahay, imagine nyo, pinabarangay ako, binigyan ko pa ng Goldilocks. Pinagsalitaan ako ng masakit. Sinabi ko daw, ganon. Wala daw akong pakialam doon sa natutulog ng tanghali. Kung magtrabaho man daw siya, wala akong pakialam. Sinabi ko daw yun. Siniraan po ako doon sa barangay. Pero isang bagay po, na totoo sa Biblia, hindi dapat manggaling sa loob o sa mga miyembro ang naninira sa pastor. Tama po? Okay lang yung kapitbahay, yung si pastor hiyaw na naman ang hiyaw. Ay, bigay sila pagka nagbibidyo, okay, hindi nagagalit. Pagka nag-aaway ang mag-asawa at nagbubulyawan, hindi yun ang pagalitan. Ay, ang pastor nagpipreach ng katotohanan para mabago ang tao, nagagalit. Bakit? Tinatamaan eh. Ano yung sabi sa amin? Pastor, okay na po naman sana yon. Pero sana naman po, kayo na lang ng mga miyembro nyo magkarinigan. Pati kami nadadamay, pati yung outing namin damay. Amen? Kamalayan kung damay pala sila. Wala naman akong sinabing pangalan. Sinabi mo, pastor, ang pangalan ko, Jenny Lynn. Naku, sana hindi nanonood ngayon. Dalawa ba naman ang member namin, Jenny Lynn? Nakikinig talaga ng mensahe. Sabi dito ni Pablo, kung sa iba hindi nila ako kinikilala, sa inyo man lang kilalanin niyo ako. Ito po. Yung mga mapagmataas na isip na member, pwede nating ilostim ang ating pastor dahil sa kanyang kalagayan at dahil siya hindi nakapag-aral. Tama po ba? Pero alam niyo po, doon sinusubok ng Diyos ang tunay mong pagkatao sa harapan niya. Amen? Di katulad ka rin pala ng iba na tumitingin mula ulo mo kang paa. Sino man ang igagalang Hello? Igagalang mo yung pastor sapagkat siya'y ibinigay ng Diyos sa'yo. May hugot talaga dito tingnan natin. Verse 3. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala baga kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Aba, kapag ang pastor ay kumain sa restaurant inuubos ang offering. Aba, si pastor. Hindi po ba kayo masaya ng ating pastor? Masaya? Salamat sa mga member na kapag ang pastor po ako'y naniniwala sa kanya pong time of ministry, ang dami niya na pong wounds. Ang dami ng sugat sa kanyang puso. Alam niyo po ba, bawat mananampalatayang bumagsak sa kasalanan, sugat sa pastor. Hindi naman sinasabi naman, buti nga, Hindi naman ganun ang pastor. Ang pastor, nagkamali ka na, tutulungan ka pa rin. Amen? Marami sa inyo, kailangan ng tulungan. Kailangan ko yatang bumaba. At yung iba po nagpe-pray na, wala pa pong prayer. Wala pang 2:30 Wala ba kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Hindi yung sinasabi, hindi pa kami pwedeng maglasing. Hindi yung yan yun. Ang ibig sabihin lang niyan, hindi pa kami pwedeng makainom ng Gatorade.
Yung mga masasarap na inumin ba? Pagka pastor, ikaw na may pastor, masaya ka na dyan sa tubig, yan, tubig na lang, hindi malamig. Verse 5. Galing dito, laki ng Bible. Pag hindi pa naman niya nabasa ng mga member, wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa? Ay, ito pa. Bigyan naman yun si pastor, anak ng anak, ay ang dami na nating pakainin sa church. Pero pag siya ang anak ng anak, galing na galing, wala namang ipakain. Pag ang pastor tamo si pastor. Alam namang mahirap na nga ang simbahan, nagbuntis uli ang kanyang asawa. May mga member, ganito ang isip Kapag pastor tumataba, kinakain ng offering. Pag nangangayayat, yan ba may pananampalataya? Wala ka ng suotan bakit? Hindi talaga maayos ang puso. At sabi ng Bible, markahan nyo ang mga yan. Huwag kayo magsisisama sa mga yan. Yung linggo-linggo ay, alam mo ka. Mukha pa lang, demonyo na. Amen? Ito matindi. Alam nyo po ba, sa mga lipunan ng mga manggagawa, ito matindi. Ang pinakamasakit kay Apostol Pablo, iniwan siya at siya'y sinaksak ng kanyang mga kasamang manggagawa. Could you imagine si Pastor Cesar? Dahil ang ng building at mga lupa, handang makipag-away ang mga pastor na lumabas sa kanya. Ang sakit nun. Pero siya ngayon ang magiging halimbawa ng mga pastor na gaganunin din. Kaya kayong mga manggagawa, paano kayo magtuturo na mahalin ng manggagawa mo, yung manggagawa mo, ikaw, kung ikaw lumaban sa iyong pastor? Ang laking kalokohan yan. Pwede ako magturo, mahalin ng pastor, bakit? Minahal ko ang aking pastor. Nagpailalim ako sa kanya. Gusto mag-asawa ni Pablo, ay may kumukontra. Dadami ang gastusin. Verse 6. O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa. Dapat na mga worker na ay hindi natigil sa paggawa. O ikaw, tutulog-tulog ka. Abay, patutulogin nyo rin mga worker. Huwag lang mga worker, tulog kayo ng tulog maghapon. Masisipa kayo ni pastor. Amen? Ay ako'y naging manggagawa din. Amen? Ang ating pastor, pag alam niyang pagod ang worker, hindi niya yan pinupukaw. Pero kung tulog ka lang ng tulog, sisipain ka talaga niyan. Amen? Dahil ang ating pastor, ayon sa katwiran. Hindi siya ayon sa, ayaw mo na, yan ang gusto sa buhay niya Tsaka hindi bagay sa laborer yung, laging tulo ang laway sa unan. Amen? Verse 7. Sinong kawal ang magpakailanman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino daw ang sundalo? Siya ang bibili ng baril, ng bota, ng kanyang bala, ng kanyang bes. Walang sundalo na siya ang gumagastos para sa kanyang sarili. Naintindihan niyo po yon? Ang galing talaga ng Bible, po? Ang mahirap lang yung isip ng tao. Sabi ko naman niyang bibigyan. Kawasa siya, nagpastor siya. Di magtiis siya. Sala ang utak mo. Kung wala nagpastor, paano ka? Di ka hanggang ngayon, pag-ganong-ganong ka dun sa may tubig. May ihi naman. Tapos tinitikman mo pa. Kaya alam nyo, itong aking kapatid na ito, bagaman nung una, naging manguusig ang aking brother Gary, pero ngayon, siya nang inuusig ng kanyang buong pamilya. At pareho na kami ngayon. Ang sabi ng kanyang pamilya, wag makakatungtong yung pastor mo dito. Ako naman, alam ko na po na ganun talaga. Pero nung una, talagang ang brother Gary, kasama natin niya, could you imagine? Mami Chari, suki nyo sa isda. Kahit medyo makunat magbayad. Sabi, hindi totoo yan. 5 buwan lang. Joke lang yan. So, gusto ko lang sabihin po, pasalamat na pasalamat sila. Alam niyo kung bakit? Ginamit daw ako sa buhay nila. And you know what? Sabi sa akin ng Kuya Gary, alam niyo kung merong story of the New Testament ng Noemi and Ruth, ako si Kurut, siya naman si Kanoy Noy. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Kung sino ang Diyos mo, yun ang magiging Diyos ko.
Hindi mo pwedeng sabihin yan kung wala ka ng prayer meeting. Linggo ng hapon, Pastor, kung nasaan ka, naroon din ako. Pastor ha, mamaya wala ako ha. Ang hirap mong kausap. Amen? Kaya yung intimacy mga kapatid ni Noemi at saka po ni Ruth, itinuturo po talaga sa ating mga mananampalataya yung dahilan, bakit po minahal ni Ruth si Noemi na kanyang biyanan? Dahil pinakitaan siya ng maganda. Tanong, ang Pastor Eloy po ba ay balasubas? Hindi naman siya balasubas eh. Siya nga lang ay humahalibas. Tama po? Ngayon, kung hindi mo gusto yung ganyang paraan ng pangangaral, pupunta ka doon sa malamyang pangangaral. Okay po, mga kapatid, humayo tayong payapa. Sumain nyo rin. Sumain nyo rin. Ganyan na lang. Hindi mo titiisin ang magaling na aral. Hahanap ka ng guru mo. Na pwede ang mga jowa-jowa, yung mga maiksi ang suot. Yan ang hahanapin mo. Bakit? Sapagkat hindi Diyos ang iyong Diyos. Mga member, patunayan natin, kung tunay tayong anak ng Diyos, ito'y tatanggapin nating maluwag sa ating puso. Hindi pala kailangan ni pastor maghanap buhay para isustain ang kanyang sarili. Kasi ang hanap buhay nga ng pastor, mag-alaga ng tupa. At ang tupa, kayo po yun. Naintindihan niyo po? Kayo yung tupa. Yung iba lang mukhang kambing. Bakit? Nanunuwag. Amen? Pag nagpipre si Pastor El. Amen? Yung iba, pag umi-amen pa, parang Amen. Parang hindi kumbinse. Alam niyo po, pareho pong Bible lang aming pinapangaral. Kaya kahit anong bait ko, may mga nagagalit pa rin sa akin. Meron pa rin hindi makatingin sa akin ng eye to eye. Kaya nose to nose kami magtinginan. Wala, hindi ma. Tingin ka dito! Ganun. Tingin niyo ang sabi. Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga na iyon? Nagtanim ka at sasabihin ng kape, Hoy, bakit mo hinahawakan yung tanim mo? Luko ka, no? Sabi, hindi ho ganon. Natural. Sina Kuya Gary, meron silang lechonan. Aba, hindi pwedeng sabihin ng kanilang manggagawa doon, bakit mo kinakain yung lechon tinda namin? Sila ang may-ari nun eh. Amen po? Sila yung nagpapagal doon. O sinong nagpapakain sa kawan? Ito na nga. Yung pastor sa kanyang tupa at hindi kumakain ng gatas ng kawan. Mga kapatid, wag po kayo magtampo kapag ka po ang pastor binibless ng church. Dahil pag nagtatampo ka na binibless ang inyong pastor, parang ayaw mong i-bless ang Panginoon. So, provide. Number 3 na tayo. Number 3. Number 3. Si Renin kasi nagbabapering. Okay, Ayon. Ito yung tatlong dahilan. Meron pa palang letter. Naku, pasensya na po kayo ha. Napasarap ang paggawa ko ng outline. Namiss ko kasi kayo, kaya marami po ito. Ano po? So, aabutin nga yata tayo ng 12:30 dito. So that he can focus in the spiritual condition of the church. In the book of Nehemiah, umalis na po yung mga priests. They stopped serving the Lord sa temple. Ano ang ginawa nila? Pumunta na po sila saan? Nag-ano na rin po sila. Nag-ani na rin po ng pagkain. Wala walang magbigay sa kanila eh. Yan po ang mangyayari sa pastor na napababayaan. Maghahanap buhay yan. Tama po? Ang pastor naman hindi po ibabama niya ang sarili niya na ganito. Ikaw naman engineer, mayaman ka na. Pahingi naman ako ng isasaing namin. Pahingi naman. Manlilimos ba ang inyong pastor? Magtitiis ang inyong pastor. Kahit siya'y wala. Kasi, i-quote niya ang Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not want.
kung walang mag-provide sa akin, edi ang Diyos ang magpo-provide sa akin. Nakakatuwa po. Ako'y bunga po ng gawaing ito. Ano man ang ma-achieve ng Tabangaw, na-achieve po yun ng ating pastor. Bakit? Dahil kung wala siya, walang achievement ang gawain doon. Letter B. So that he will enjoy serving the Lord. Sino dito pag binibigyan, malungkot? Binigyan mo na naman ako ng 5,000. Sabi na wag na nga eh. Ay ako mang are, ikaw mang yan, ay mabigyan ng 5,000. Ngayon, ang mga asawa, hugot na laang lagi. Honey, mag-SM ka. Ito, 5,000. Magpakulot ka ng buhok. Next year, magpapatuwid naman. Amen po? Kaya sabi ng ibang asawa, sana all. Kasi na-enjoy mo kapag binibigyan ka. Tama po ba? O mga kapatid, alam niyo po bang iniwan ng pastor yung kanyang pangarap para maglingkod sa Diyos? Natural, pag binibigyan niyo ang inyong pastor, naliligayahan po siya. Tanong, masama ba yun? Hindi po yun masama. Eh ako mang ari, ikaw mang yan. Letter C. Letter C na tayo. Nagmamadali, ang bilis naman ng oras. Parang katatayo ko pala ang eh. So that through Him, ito po, we will be blessed. We will be blessed. Alam niyo po, the best way na pagpalain ng miyembro, isang paraan para ibigay sa atin ay ang ating pastor para pagpalain ka. Anong sabi ng Genesis 12 verse 3? Ang sumumpa sa iyo, susumpain ko rin. Tanyo, ang dami ng miyembro, sinumpa na ng Panginoon. Amen po? Sinumpa na ang buhay. Ang pastor ba ang sumumpa sa kanila? Hindi. Ang Diyos mismo ang sumumpa. And I will bless them that bless thee. Naintindihan niyo po ba yan? Kailangan ko pa pong bisayain. Kung sa giingon, wala kabalo. Ang magpala sa iyo, pagpapalain ko. Sino may sabi niyan? Ang Diyos. Kanino yan ipinangako? Kay Abraham, the man of God. Meaning to say, yung pangako kay Abraham, yan po ay tuloy-tuloy sa mga naglilingkod sa Diyos. Mahirap namang i-bless mo si Abraham ngayon. Abraham, bibigyan kita ng pangalawang anak. Wala na po si Abraham ngayon, nasa langit na po. Yung mga lingkod ng Diyos ang pinatutungkulan niyan ngayon. Pag binless mo siya, pagpapalain ka. You know why I am blessed? I bless my pastor. Alam niyo, minsan, ako'y nahihiyang pumunta ditong wala akong madala sa aking pastor. Sabi nga ni Madam, may nagdala ka pa, kami nga ang nag-iisip sa inyo dun sa gawain. Sabi ko, edi parang sala po dahil magbibigay lang ako pag ako'y meron. Hello? And I've experienced, mga kapatid, yun lang ang pera ko. Ibibili ko yun ng pasalubong para sa aking pastor. Amen? Madaling magbigay ng marami ka. Pero yung magbigay ka dahil mahal mo ang iyong pastor, iba yon. Doon ka pinagpapala ng Diyos. Ito po. Di ba nung Katoliko pa po tayo, yung iba dito Katoliko pa rin yata, ano po. Nung Katoliko po tayo, naniniwala tayo doon sa swerte. Tama po. Yung nagtitinda ng Santo Niño, sasabihin, bilhin mo ito, siswertihin ka. Eh matalino yung pinagbilhan. Eh siswertihin pala ako, edi iyon na para swertihin ka. Matalino din eh. Matalinong gunggong. Oo. Mahilig tayo dun sa swerte. Pero hindi po totoo yung swerte. Kung ano yung ginagawa natin, yun yung babalik sa atin. Huwag kayong padaya sapagkat ang Diyos ay hindi na pabibiro. Ano mang iyong itinanim ay siya mo ring aanihin. Alam niyo ho, naghahanap kayo ng swerte, papapasukin niyo sa inyong bahay ang pastor. Naintindihan niyo po? Alam niyo po ba sa Bible, may kumupkup doon sa mga propeta? Alam niyo po ba yung taong yon? Pinagpala ng Diyos. Yung Ark of the Covenant, di ba nung time na yon, namamatay kasi yung humahawak doon eh. Nagkaroon sila ng takot. Ay, ayoko na niyan. Nakakatakot pala na yan. Anong ginawa nila? Walang mangahas. Ang sabi ni Obed, dito nyo dalhin. At pinagpala ng Diyos ang bahay ni Obed.
Naintindihan niyo po? Kapag ka po ang salita ng Diyos, ang inyong pastor, isinapuso po ninyo, pinagpala ninyo, ang pagpapala nasa iyong buhay. Pero yung sumumpa, nakakalungkot, hindi naman kami ang nasumpa doon sa member. Diyos mismo ang nasumpa. Bakit po? Kasi kung ano ang ginawa mo sa iyong pastor, yun din ang ginawa mo sa Diyos. Alam niyo ang context po nung Matthew chapter 25, nung ako'y nagutom, ako inyong pinakain. Nung ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Sabi nung mga matutuwid, Panginoon, hindi ka namin ginawa ng ganyan. Yung ginawa mo ito sa pinakamaliliit na ito. Ano po yung pinakamaliliit na ito? Ang context po nun mga kapatid, madali kasing gumawa ng isang bagay na meron kang mahuhuta. Halimbawa, kay congressman. Pag si congressman ang dumating, lahat ay papatayin, pati kapitbahay. Congressman. Di ba? Pero pag pastor ang dumating, pinatamaan niya naman ako. Nagluto, tutong. Tapos panis pa. Amen? Nakakatuwaga po nung, ito po, sana pag magbibigay sa inyong pastor, yung the best, huwag naman yung, pastor, ako yung nakabili ng bagong brief. Ngayon, may mga brief akong hindi nagamit. Pastor, ikaw ang una kong naisip. Sana hindi naman ganon. Bira naman yan, ano. Sana naman, ito po, yung quality na ibinibigay nyo sa inyong pastor, yun din ang gagawin ng Diyos sa inyo. Pinatunayan na po yun ng maraming mga gumawa na yan. Hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa yung patotoo nung driver ni Pastor Benny Abante. Privilege siya na suguin ng kanyang pastor. Basta pastor, ako'y tawagan mo lang. Pinagdadrive niya ang kanyang pastor. Kaya doon sa mga nagdadrive, ang palad ninyo, bakit? Kayo po ay malapit sa swerte. Tama ba yon? Malapit kayo sa swerte, bakit? Ang swerte talaga yung taong malapit sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya si Madam, napakaswerte. Lagi niyang katabi si Pastor Eloy. Amen po? Ang isip lang kasi ng swerte ng mundong ito, ay kabaligtaran ng isip ng espiritualidad. No? Ano yung isa pang talata? Ang sino mang magpainom ng malamig na tubig sa kanyang lingkod ay walang pagsalang, pagpapalain, ng katulad din ng pagpapala doon sa lingkod na yaon. Yan, he that receiveth you, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me. In verse 41. Hala. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man, tanong, ano bang pastor righteous? Yes, he is a righteous man. In the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Tayo nyo po, nakikita ko po na ang ating pastor ay pinagpapala. Huwag kayong tumigil, mas lalo nyo siyang pagpalain. Huwag nyo sasabihin wala na naman kailangan si pastor kung kailangan nga pong mapalakad natin si pastor gawin po natin. Nanaginip ako, ang ating pastor nakakapaglakad. Hinahabol niya yung mga worker na pasaway. Okay. Buti lang hindi ako natakbo. Bakit? Hindi niya ako kita Nakatago ako. So mga kapatid, ito yung paraan para kay pagpalain. Alam nyo, nung simula nung pinagpala po ako ng aking mga kapatid, sila'y pinagpala ng Diyos. In such a different way. Hindi laging material, ha? Huwag niyo pong iisipin ako bigay ng bigay, pastor, ako lalong nawawalan. Hindi ho. Yung ikaw ay lumago sa pananampalataya, spiritually. That is the greatest blessing of all blessing. Listen to this. Money is the least among the least blessing sa lahat ng blessing. Kaya kung pagmamalaki mo, pera mo, ikaw ang may pinakamaliit na blessing. Kaya wag niyo pong meminusin itong mga nagpo-full time na ito. Isama na rin natin sila sa mensahe. Kita niyo po yung mga suot nila minsan, ang kwelyo, anong laki. Galing po yan kay Pastor Eloy. Pinaliit lang yung siyempre yung kwelyo hindi pwedeng reperin. Abay, parang pakpak ng Amen? Yung damit nung una, naku po pinagtawanan pa ako ng mga binigyan ba naman ako ng damit para akong ibuburol Amen? Yung mga nagpapala sa lingkod ng Diyos, walang pagsalang pagpapalain.
Uwian na po. Next. Mamaya po, meron pa eh. Kayo gaho, pagka nakain sa fine dining restaurant, pagkatikim nyo po nung, ano bang tawag doon? Yung, appetizing. Appetizer, nagreklamo, mahal-mahal ang bayad ko, yun lang ang inihain sa amin. Di na ako babalik dito. Umalis na. Mga kapatid, ang pinakamasarap na mensahe lagi yung nasa dulo. Naintindihan niyo po yun. Kaya yung mga miyembro na pagdulo na natutulog, sorry to say, appetizer lang nakain nyo, nagreklamo na kayo. Alam po ba ninyo, kung meron mang tunay na pampaswerte sa buhay na totoo sa Panginoon, yun ay ang meron kayong pastor na gumagabay at nag-aalaga sa inyong kaluluwa. Ayan, nauna na ako doon. Next. Anong number na tayo? Wala na? Bakit nagka-problema ang PowerPoint ko? Okay. Hanggang number 2 lang. Kasalanan mo yan dyan, Andrew. Hindi mo tinanong sa akin kung hanggang number 2 lang. Hanggang 4 po yan eh. Okay, number 3. Buti na lang at ako nag-outline. Buti na lang hindi si Sister Margie ang gumawa ng aking outline. Okay. Not only esteem them. Ano nga number 1? Esteem them very highly. Number 2, supply them everything they need. Number 3, stand by them. Stand by them. 1 Timothy chapter 1. Salamat na lamang. Pasensya na po kayo ha. I-check ko yan. I-check ko yan. Maya. Bakit nagkaganyan ang aking outline? Yan po kasi ay ginawa ko po sa Rizal. Kaya ho nagkaganyan. 1 Timothy chapter 1. Tama ba? I'm sorry. 2. Yan ang mahirap pag wala ng outline. 2 Timothy chapter 1, verse 15. Ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya. Ano yun sa English po yan? This thou knowest that all they were which are in Asia be turned away from me. Alam niyo po, kung bakit ganito lang po tayo karami ngayon, marami na pong nang iwan. Tama po ba? Kung nung year 2000, lahat po noong nagsabing sila ay nananampalataya na andito, baka meron na po dito sa attic. Second floor, kulang na po ang 200 upuan. Bakit? Sapagkat totoo po sa Biblia na merong tatalikod. Ito matindi. Mga manggagawa pa, Brother Eric, ang mga tumalikod. Kaya hindi tayo tatalikod sa ating pastor. Sapagkat ayaw ng Diyos na talikuran natin ang naging dahilan ng pagpapala sa buhay natin. Tingnan niyo po. Be turned away from me, and whom are Phygellus and Hermogenes. Sila po yung mga minention na nang iwan. Salamat, hindi Eric and Jander ang nakalagay diyan. Verse 16. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag, ang sangbahayan ni Onesiphorus. The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me and was not ashamed of my shame. But when he was in Rome, he sought me out very diligently and found me. Alam niyo po, meron taong naghanap kay Pablo at tiningnan ang kanyang kalagayan. Si Onesiphorus. Sino si Onesiphorus sa Biblia? Na-mention siya minsan, wala na pong masyadong detalye, pero meron siyang malaking ginawang paglilingkod sa Panginoon. And what is that? Kung tatanungin ng Pastor Eloy, isa ka bang Onesiphorus o isa kang phosphorus? Ano yung phosphorus? Ginagamit sa dinamita. Tama ba yun, brother engineer? Mali sa posporo ginagamit. Kaya nga phosphorus. Amen? Anong ibig sabihin? Kung tatanungin kaya ang Pastor Eloy,
Ako ba sa panahong siya ay nasa deliryo ng kanyang buhay pananampalataya, ako ba'y nasa kanyang likuran? O isa tayo doon sa tumalikod sa kanya at inistab back natin ang ating pastor? Kapag ka po ang ating pastor ay nanghihina, ayan, isipin natin ang pastor ay nandito. Habang sinasabi ko ito, babalik yung mga alaala niya, yung mga kapaitan, lalo yung mga pinautang niya na hindi na nagbayad. Amen po? Dahil nangako, nangangailangan, mga member na minahal mo, inalagaan mo, pero ginawang ka ng masama. Mga kapatid, sana ang maging alaala niya sa atin, itong miyembrong ito, katulad ni Onesiphorus, hindi niya ako iniwanan. Marami pang pwedeng mangyari sa journey ng God is Able Baptist Church ng Dagatan. Marami pa. But are you willing to stay and stand for your pastor? Ngayon, binabato po tayo. Tayo daw ay nilalamig. Kulto. Because we believe in the doctrine of election. Mabatid, as long as nasa Bible ang itinuturo, samahan natin ang ating pastor. Ako po ay naniniwala din sa doctrine of election. Alam niyo kung bakit? Ligtas na nga, pinipili pa ang sanglibutan. Paano mo pipiliin ang Diyos kung hindi kanya pinili? Naintindihan niyo po? Mananampalataya na tayo, mas pinipili pa natin yung masarap sa atin, yung tayo ay papaboran, yung tayo ay maiitaas. Kaya kailangan ng God intervention, yung tinatawag na regeneration, the transformation of the heart. Kapag nabago na ang puso, bago na pagkatao. Kaya pala marami hindi nababago ang pagkatao sapagkat luma pa rin ang puso. You must be born again. Yung mga miyembrong ang tagal na, hindi na-attend ng prayer meeting, pero naandyan lang naman pauli-uli. Baka akala mo lang ligtas ka. Kasi pag ligtas ka, meron kang burden na ikaw ay maging bahagi ng gawain ng Panginoon. Hindi ka na nga makahayo, at least makasama ka sa pagpipray. Hindi lahat makakahayo eh. Ayun, sinulat na, stand by them. Tumayo tayo. Kaya salamat, Brother Albert. Isa kang pagpapala. Dahil matagal-tagal na rin nakatayo si Brother Albert sa likuran ng ating pastor. At sana marami pang Brother Albert na handang ipaglaban. Kumbaga parang Pedro, Panginoon, ano ba? Lalaban na kami. Pambira itong mga ito. Ha! Ha! Yung zealousness, pwede natin kunin eh. Na concern tayo sa ating pastor. Alam niyo, yung pinabarangay kami, maraming member ang nagsabi, Pastor, hindi na nga muna ako nagtrabaho at sasamahan namin kayo doon sa barangay. Sabi ko, teka muna. Magkakagulo po tayo niyan pagkaganyan. Wala ho tayong kasalanan, hindi ko ho kailangan ng kakampi. Diyos lang ang kailangan ko. Pumasok kayo sa trabaho, wag lang araw ng linggo. Pumasok sa trabaho. Kasi nagpakita sila ng simpatya. Pastor, grabe naman yung gayo eh. Relax lang kayo, relax. Yung isa doon, gusto na managarin ng tainga eh. Sabi ko, ikaw Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Pero ang ganda nung yung attitude ni Peter na, Panginoon, bago ka nila maunahan, uunahan ko na sila. Ganon. Kumbaga po, yung concern natin sa ating pastor, pinapakita po natin. So mga batid, ang hirap ganitong nawala yung lesson. Hindi ko alam kung 3 o 4 yan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat tuwing linggo, 6 na lesson na po ang aking ginagawa. Dahil yung mga preacher doon, outline ko rin po yung pinipreach po nila. So mga batid, siguro dito ako magtapos. I-check ko po yung aking outline and bakit nagaganyan. Ako naniniwala, may demonyong nasa likod niyan. Talagang hindi kita tatantanan mamaya, pag uwi ko. Pero mga batid, Hebreo na lang, as I end. Kaya kayo nagtatanghalian din. Hebrews chapter 13. Okay. Panghuli. Gawin din nating letter S. Submit to them with joy. Submit
to them with joy. Chapter 13, verse 17. Obey them that have rule over you and submit yourselves. Sino po yung tinutukoy dyan? Magsitalima kayo. Ngayon po ay viral po ngayon sa balita si Senior Aguila. Gusto niyo pong mag-viral, gawin niyo din po yung kanyang ginawa. Bata pa lang ako, ganito na buhay ko. So si Senior Aguila po ay kinakasuhan at puro siya, ika nga po ay pagtanggi. Alam niyo po, wala namang gumawa ng kasalanan na siya pang magsasabit, magtuturo ng ebidensya. Ako nga po, ito nga ang ginawa ko, ganito. Walang ganon. Hanggat maaari, itatanggi talaga ng akusado. Tama po ba? Nagnakaw ng TV, hawak niya yung TV. Abay, sabi niya, bakit mo ninakaw? Ay, hindi ko alam, hawak ko pala yung TV mo. Mga kapatid, alam niyo po ba na sa paniniwalang hindi sila pupunta ng impyerno, sumunod lamang kay Senior Aguila? Inabando na yung kanilang mga bahay. Alam niyo po ba may mga miyembro, hindi maiwanan ang trabaho. Minsan yung baboy, minsan yung alagang manok, minsan yung pet na aso. Marami na akong pet sa bahay, hindi na pwedeng iwanan, nag-aaway, nagkakalmutan sila, mga aso sila. Hindi pwede yun. Hindi na maiwanan. Pero alam niyo yung nakita ko doon, nagkaroon sila ng takot na paano nga kung huli na. As I understand the news, umakyat sila sa bundok. Iniwan yung mga bahay nila. Knowing na yun lang paraan ng kaligtasan. Naintindihan niyo po? Ikaw, ligtas ka na. The best way to prove your salvation is obedience. For by grace ye are saved. Through faith, it is not of yourselves. It is the gift of God. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi sa pagsunod natin. Kaya pag mayroon tayong binigay, may nagawa tayo, huwag nating ipagmamalaki yun. Kasi hindi natin nagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Kung wala ang Panginoon gumawa sa buhay natin hanggang ngayon, sumasamba tayo sa ribultot, larawang inanyuan. Tumataya pa rin tayo hanggang ngayon sa weteng. Kailan kaya ako siswertehin? Kailan ka kasi siswertehin? Masama ginagawa mo. Amen? Paano ka kasi siswertehin? Wala ka namang ginagawang matino. Di ba? Hanggang ngayon, tayo po ay alipin ng masamang sistema ng sanglibutan. Pero ngayon, salamat, meron pong ibinigay ang Diyos na biyaya. Kaya pagdating po sa Ephesians chapter 2 in verse 11, for we are created in Christ Jesus for good work. Yan. Verse 10. Ang inyong pastor nagkakamali din po, katulad ko. Verse 10 pala. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Yung i-bless ang inyong pastor, that is a good work. Which God hath before ordained that we should walk in them. Yung mga naligtas, alam ng Diyos, lalakad talaga sa pagsunod. Naintindihan niyo po? Kaya, alam niyo po, sa Tabangaw po, lagi ko pong nililinaw ang salvation. Para hindi ako masyadong magalit, kailangan nating ma-differentiate, ligtas ka na ba o hindi pa. Hindi po dapat natin ito parang binabaliwala. If there is something na nagpapakita sa'yo na parang hindi ka saved, dapat nga mas lalo kang mag-aral na ligtas ba ako o hindi. At tingnan niyo po, yung mga member na pag nagpipreach ang pastor, yung iba naman tawanan ng tawanan, masayang masaya, yung iba hindi masaya. What's the difference? The difference is, they have the Holy Spirit, pero yung iba walang Holy Spirit. Naintindihan niyo po? And the Holy Spirit can understand the things of God. Pero yung wala, ang naintindihan niya, sarili niya, ala, si pastor, overtime na naman. Alam naman kami, gutom na. Hindi niya man lang naiisip ang aming kondisyon. Pasisimbahin kami linggo-linggo, magbibigay ng magbibigay, tapos ganito, inaalila kami, inaalipin kami. Kung ganyan ang isip mo, then you do not have faith in God. Actually, hindi po kayo kay pastor naglilingkod. At tandaan niyo po, pag may ibibigay tayong pagpapala sa ating pastor, maging advance yung isip niyo.
yun ay binigay nyo sa Diyos. Kasi pag binigay nyo sa Kanya at nakita nyong sala ginamit, ay maghahanap kayo. Sabi na nga bagay, gagamitin lang sa mali eh. Hindi po. Pag nagbigay po kayo, bigay nyo yun sa Diyos. Sa Diyos kayo nagbibigay. Amen po. Sana dito nagbigay sa pulubi, hinanap mo yung binigay mo. Hoy, nasaan na yung binigay ko sa'yo? Yung 5 piso. Walang ganon, di ba? Binigay mo na. Naawa ka, binigyan mo. Pero sa pastor, hindi ho awa ang dapat ha, kundi pagmamahal. Alam niyo ho yung nagmamahal? Ako na may nakaranas din ng magmahal. Ang nagmamahal po ay nagbibigay. Do you love your pastor? Ano ba si Brother Eric? May ibinigay na ako sa kanya. Ibinigay ko yung ministry ko sa kanyang driving. Mahal ko siya eh. At ngayon, nagmamahal na rin siya ng bago. Bakit? Ibinibigay niya na rin sa iba. Amen? Kapatid, as we end, ako'y pinadala ng Diyos dito para kung meron man ditong sala ang buhay ngayon sa kanyang pastor. Kapatid, sabi ng Bible, kapag nangaral lang yung pastor, hindi mo tatanggapin ng may kasiyahan. Hindi mo papakinabangan. Bakit? Walang problema sa pastor. Pastor, may kasalanan ng aming pastor. Kahit siya'y may kasalanan. Tama po? Kahit nagkamali ang ating pastor. Meron yung pastor po, minahal pa rin na member, nangalo niya na po. Naghanap na ng ibang asawa. Pero tinanggap pa rin ng church. Ang sabi, pastor, kayo pa rin ang aming pastor. Kung ang pastor ay repentant, and siya pwede pang magpastor. Pero kung ang pastor ay 3 ng asawa at nakaganyan pa sa mga membro, ano mga member, supply nyo din itong mga ito. Ay, sala na po yun. Huwag na po kayong sumunod kung ganyan na yung pastor. Pero kung yung pastor ay faithful, ano po, wala po siyang blemish, sabi ng Bible, asawa lamang ni Madam, amen? Hindi mahilig sa pera, hindi ho brawler, i-bless niyo po ang inyong pastor sapagkat siya po ay worthy of double honor. So, tanong ko lang po, si Pastor Eloy ba ay mamayang hapon na andito na or maghapon siya doon? Maghapon siya doon. Ano po? So, mamimiss yung sobra. Sana sa sunod na linggo, agahan ninyo. Bakit po? At sabihin ninyo, Pastor, na-miss ko po kayo. Amen? Na-miss po namin kayo, Pastor. Yung brotherly love ha, hindi yung, Pastor, matagal na kitang mahal. I love you, Pastor. Tapos, si Joshua pa lang nagsabi, Pastor, I really miss you. Sa tayo po'y manalangin. Panginoon, maliwanag po ang mensahe. Utos mo na bigyan namin ng double honor ang aming pastor. But the greatest honor that we can give to our pastor is irespeto namin siya, Panginoon. Maging masunurin kami sa Kanya. Kapag sinabi niyang ganito, sumunod kami. At Panginoon, I am a living testimony